Magandang umaga sa inyo mga ka-YouTubero and di ba marami na rin tayong napuntahan na lugar sa iba't ibang parte ng Pampanga. Pero hindi pa tayo nakakapunta ng Florida Blanca, no? Kaya sa vlog na ito mga ka-YouTubero, samahan niyo ako at pasyalan natin ang pinakalumang bahay sa Florida Blanca, ang Ballet Castilla. Tara! Okay, so nandito na tayo sa simbahan ng Florida Blanca, Pampanga mga ka-YouTubero, and ito yung St. Joseph the Worker Parish. Sarado lang ang simbahan kaya hindi tayo makapasok sa loob. Ayan. Part of the chapel. So itinayo ang simbahan 1873. So kasama natin si Architect Jay. Hello Sir Architect. So ngayon sir, punta muna natin yung White House. No? So ito yung tinatawag nilang White House dito sa Florida Blanca. Albendia Mansion. So ito siya. Medyo strict daw yung mga nakatira dito, ang mga Albendia family, no. And hindi sila nag-aalaw na may i-vlog ang kanilang bahay. So hanggang dito na lang muna tayo sa labas, ano. So mamaya pupuntahan natin yung Ballet Castilla. Diba? So isa ito sa mga well-maintained, well-preserved na bahay. Although bibihira lang yung mga bahay dito sa Florida Blanca. And parang 3 lang yata yung meron dito. And isa nga ito sa mga na-maintain, ano. Ayan. So yan yung White House. Tapos ito naman, another mansion. Lim Cordero. Titin ko lang, Albendia Mansion na itinayo around 1900s, ano. And meron siyang Victorian architectural, ano. Ayan. Okay, so ngayon naman diretso tayo sa pinakalumang bahay dito sa Florida Blanca, ang Ballet Castilla. And kasama pa rin natin si Architect Jay. Ayan. Halika na sir. Tara, let's go. Okay, so nandito na nga tayo sa pinakalumang bahay dito nga sa Florida Blanca, Pampanga, and kasama nga natin si Architect Jay. Hello Sir Jay. Hi. Magandang umaga po. Morning. Ayan. So sir, ngayon nandito na tayo sa tinatawag nilang Ballet Castilla. So kwentuhan mo nga kami sir, ano ba yung history nitong Ballet Castilla na ito? So nag-start siya tinayo siya nung 1873. Si Don Ramon Rodriguez Infante yung nagpatayo nito as a summer vacation house. Tapos, meron din silang private chapel doon, which is we will going to explore mamaya. Private chapel was built 1878 naman. So, during the war, nung World War II, this is one of the safest areas here in Florida Blanca. The Japanese troops tried to push into this property pero hindi sila nakapasok. Before the Rodriguez Infante family left this during the war, they consecrated the house through the intercession ng Sacred Heart of Jesus. Kaya makikita mo dito, meron silang pinatayong monument in thanksgiving with the Sacred Heart of Jesus. Okay. Pero yung private chapel nila, consecrated naman siya sa Infant Jesus kay Santo Niño, kaya siya yung patron saint ng buong barangay namin. Ang bahay na ito is na-acquired nyo and recently lang, tama po ba? Yes. Siguro if my memory recalls right, mga 2018. 2018 sir, okay. 2018 namin na yung property na acquired. Tapos yun, ongoing yung restoration nung bahay. Oo. Kasi this house is the identity of Pagiruan itself yung barangay na to. If you will associate the barangay, they already know na pag sinabing Pagiruan, Bahay Castilla. Bahay Castilla. O Ballet Castilla ang tuturo nila automatically. Landmark, kapag tinanggal namin yung bahay, mawawala. Oo, totoo. Wow, so eto na sa yung mga
madalas nating makita sa sa Google lamang, pero ngayon makikita na natin siya in person. Pero ang kagandahan lang, syempre, yung nakikita natin sa Google, mga luma na yun. Ito kasi photos. Bago na ito, no? Dito siya yung Puwera Usog, Kambal Karibal. Ah, ganon? Oo. Puwera Usog, Kambal Karibal, Matanglawin. Ah, dito din. Oo. Kung i-recall mo yung video And na so, dito yung part na kinuhanan si Yula Valdez. Oo. Ito yung pinakasigat na part ng bahay, yung veranda balcony niya dito sa front. Tapos yung Escalera Cervantes azotea niya. Oo nga, yeah. Okay, so papasok tayo habang ginagawa nila tong Ballet Castilla, Ayan. So nandito tayo mismo sa likuran ng Ballet Castilla. 'Di ba lahat talaga inano nila, no? Yung bubong, syempre, tapos yung kanyang mga poste kailangan palitan syempre para mas matibay, para mas tumagal yung naka-reinforce siya, sir, Yung ibang parts naka-reinforce siya, tapos ina-adobe cladding na lang namin siya. Pero yung ibang parts na columns is original na, oo. Yung iba naman is inano na namin kasi mahina na siya. Oo, yes. Kailangan ganun talaga, sir, pag hindi na kayang Oo. Diba? Ano mo siya, ang tawag nung sa conservation namin, yes, is modern intervention na yung ginagamit. Kasi modern intervention. Okay. Saan nandaan natin sa dito? Diyan. Gusto mo dito tayo sa? Dito na lang tayo, sir. Medyo matagal lang to. Hopefully matapos this year, sir, no? Oo, this year. Or early next year na siguro, no? If ever. Target ni architect dito is September, pero tingin na kakayanin na lang. Ng this year? This year, oo. So talagang kung ano yung itsura niya, yun lang din yung binabalik nyo, sir, Oo, walang iibahin, no? Wala kaming iniiba. Oo. Kung ano lang yung sira, kung ano lang yung marupok, yun lang yung tinatanggal namin, pinapalitan namin. Like syempre yung sa bubong, no? Kailangan palitan mo na yung yung bubong. Yun yung bubong kasi yung nagbigay ng malaking damage before dito sa bahay. Oo. So nung nagkaroon ng mga butas na yung bubong, syempre yung tubig ulan, na na siya, binubugbog na yung bahay. Totoo. Tapos yung mga ginagamit din namin na mga kahoy dito for restoration is galing din dito sa bahay. Okay. Kasi tinanggal namin yung trusses niya. Tapos yung mga kahoy na nakuha namin na trusses, which is ito, yung mga nakakalit sa gilid. Oo. Diyan kami kumukuha ng kahoy din na talaga. pampalit na katulad niyan, yung ginagawa ni Mang Randy, siya, magawa siya ng mga window sash. Oo. Diyan din niya kinukuha lahat yan. Pinapalitan niya yung mga bulok na windows. Yung iba naman, mga windows, yung iba doors, yung iba naman parts ng mga columns, ornaments. Oo, syempre matitibay itong mga kahoy na ito eh. Kailangan mo talagang gamitin. Hindi ka pwedeng maglagay ng bagong kahoy dito. Oo nga. Kasi iba na yung pagkatuyo ng kahoy. Kapag kasi naglagay ka ng bago, iba na yung moisture content niya. Oo nga. Iba yung moisture content. So, oo. Alam, Miss Black, okay ka lang? Yeah. O, di ba ang kanilang staircase, Ito yung grand staircase before. Yeah. This is made of Nara. So, Nara yan. Nara to, Nara. Wow. Architect. Si architect? Architect. Si architect yung nagre-restore. Anong pangalan ni architect? Architect Cruz. Roy Cruz. Architect Roy Cruz. Yeah. One of the heritage architects here in Pampanga. Nice. One of the best. One of the best? One of the best heritage architect in Pampanga. One of his portfolio is Paco Park. Talaga? Wow. One of his portfolio is Paco Park. Paco Park, wow. He restored the Paco Park. The one. Paco Park, Loleta Park, Rizal Park. Ng Candaba Church. Kayo din po, Candaba Church? Macabebe, San Simon. Ano pa kasi architect?
Sobrang dami na Binalin. Grabe, sikat pala ito si Ay, architect. hindi. Ibig sabihin, magaling na architect ito si sir. Tapos yung office yung residence ni Archbishop, siya din yung Yes, the Wow. Chancery. Chancery, Arzobispado de Pampanga, siya rin yung nag-restore. Chancery. Wow, galing. Pero ito yung best restoration ito. Ito talaga sir, ano, itong bahay na ito. Kasi complicated. Yes. Because combination of adobe and wood, and napakahirap i-restore ng wood. And aged wood talaga. Oo, yes. Actually, sayang pagdating mo, meron akong maliit na bodega dyan. Oo. Dinala ko yung mga old wood ko. Came from Ilocos Norte. Oo. And then somewhere in Bulacan. Oo. And then Pangasinan. Siguro that wood, 1800 na yung mga yun. Wow. Oo, lalaki. Talaga. Lalaki talaga siya. Wala na lang Kasi, nakakatira. kasi edad din siya ng bahay. Kasi because of the moisture content ng architect, kaya hindi ka pwede maglagay ng bagong wood dito. Oo, kailangan kapareho. Kapareho. Oo. Like for example, this one. Ayan o. Ayan. Makikita mo yung balat niya talaga. This one sir, ito? Oh, ito. Yan. Ayan, okay. Makikita mo talaga. Natural, ano? Yung hospital, makikita mo na yung bakod tsaka yung luma. Oo. Oo nga, ito may mga bago. Pero age wood din yan. Oo. Old wood din lahat ang ginamit. Ang ginagamit namin is mga age wood. Mga age wood talaga. 1800 or 1700. Pero galing mo sir, buti nakakita kayo ng mga ganung May kahoy. mga grupo kami na... Ganun ba? Oo, nag-i-stack ako sa bodega ko. Okay. Number one is resources. For example, ito. Yung lime, hindi mo pwedeng ipahin o kaya i-grout dyan sa... Like for example, ito. Kasi ito, usually, lime to, using lime and dinurog na adobe, dinurog na bricks. Yun ang mimix mo para pang-joint mo dito. So, ngayon, siguro later na taong tumira dito, ginawa na lang semento dahil mahirap yung line. Oo nga, yes. So, since ako marami naman akong stock na line, binabot ko na yun for almost 12 months bago mo pwede i-apply dyan. 12 months? Yeah. Ang grabe yung process yan. Maximum of 12 months, minimum of 6 months. Kailangan may babad mo yun. Oo. And everyday, sa drum, hinahalo mo yun, minimix mo yun everyday. Para siya, parang maluto siya para... Okay. Yes, and then always sealed para bago mo gamitin. Kaya yun pwede mong i-apply yung plastering of lime underwater. Pwede siya. Ganun po talaga. Yeah, yun ang pinakatalagang matibay talaga. Oo. O maglalast ng maraming taon. Compare No? sa cement. Oo. Compare sa cement. Kaya yung mga nakita mo yung mga heritage church, di ba? Lalaki ng mga wall yan, mga 4 feet, di ba? Oo nga, yes. Pero using lime. Pero imagine hanggang ngayon for 300 years, 400 years, ngayon lang nagkakaroon ng deterioration, ngayon lang nagkakaroon ng Oo. damage. And of course, dahil sa mga lindol. Yeah. No? Kasi wala siyang column. Oo nga, no? Wala siyang column, Walang wala siyang bakal. foundation, Oo. wala siyang structural, wala siyang steel bars. Walang steel More bars. interlocking Yes. adobe. Galing nila. Like this. Yung iba pa nga, di ba, mga coral pa nga yung ginagamit nila sa ibang mga simbahan. Sa coral stones, dito sa Ilocos Norte. Oh, yes. Paway. Paway, yes, Coral sir. stones yan. Oo nga, yung no? grupo namin din, Paway. So, architect, ito ba yung pinaka-mahirap mong i-restore? Ito. Kasi masinsid, no? No, not masinsin. Combination of adobe and wood. Pinakahirap i-restore ang wood. Ang adobe, madali lang eh. Madaling dayain pa nga Basta yung iba meron eh. kang materials. Materials. Ang wood hindi pwedeng dayain, no? Oo. Wood kasi more of details kasi, mga minimal details yung nagpapakomplicate sa kanya eh. Oo. And also yung resources of age wood. For Yes, example, ito. Hindi age wood yun eh. Which one, sir? Ito. This one. Bagong kahoy na yan, new wood na yan. Oo. Kaya bakit siya nadudurog? Dahil bago siya meron yung bata pa yung kahoy. Oo, na pinutol na. Dahil Oo. sa dami ng na-absorb niya moisture, Oo. nadudurog siya. Compare dito sa mga aged wood talaga, nakikita mo kahit na nakababad sa tubig yan dahil Talagang matibay, no? matibay siya.
Sir, maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po. Mamaya, sir, papapicture ako. Na anong pakita na time yun? Okay lang. Sige po, pag may tanong pa tayo, nandiyan na Oo. si architect. O, kakakit tayo dito sa taas. So ngayon, yung pinapakita ko sa inyo is, syempre, before. And babalikan natin ito, Sir Architect Jay, Opo. pag natapos na, no? siya, oo, babalikan Para natin makita ito. natin yung result na ginawa nila rito. Di ba? So ito, kinip pa rin nila ito. Original pa yan, lahat yan. Mga baldosa tiles. O, baldosa tiles. Oo, mga baldosa tiles. Original pa yan. So ito yung grand balcony nila na Oo. tinatawag. Dito mo makikita yung mga videos ni Yula Valdez na nakatayo siya dyan. Anong pelikula yun, Son? Puwera Usog. Puwera Usog. So marami na palang pinagamitan itong bahay Marami na ito sa nang mga pelikula. nag-shoot dito. Alam ko yung pinaka luma na dito, yung kay ano pa eh, kay Puro Limo ano ba? Lapid. Puro horror ba? Hindi naman. Hindi, meron si Limo Lapid. Hindi ko alam kung dito sinyot yung Julio Valiente ba yun? Ganun po. Oo, pero isang part yata doon, sinyot dito, tsaka dun sa may dating Paso Mill. Oo. By August, darating na yung mga windows. Yung mga glass, stained glass. O mga Tama stained ba? glass. Mga glass na yan, napakahirap hanapin. Ay, oo, sir. Pinabi mo pa. Pangit. May nakikita akong yung mga hindi magandang klase. Makikita mo talaga, sir, ano? Yung mga hindi magandang klase, no? Oo. Ito kasi siya eh. Gawa kasi ito sa age na sand na rin talaga to. Tsaka iba pa rin talaga yung stain ng mga luma. Oo. So ulitin ko lang mga kaitsubero, no? So itong bahay na ito, ang huling naging may-ari ay ang 4th generation, and then kalaunan ay na-acquire nila architect Jay. So matatawag pa rin natin itong ancestral house kasi yung original na may-ari, tumira pa dito yung kanyang mga kaanak, ang 1st, 2nd, 3rd, and 4th. Tapos sina architect Jay, sila na yung pang 5th na owner ng bahay na ito. So, makukonsider pa rin natin itong ancestral house. Galing na ito. So, dito tayo. Sige po. Siyempre yung sahig na to, sir, original Yes, ito. original pa to. Pero sir, parang ito kakabalik lang. Yes, Kakabalik lang, no? So, tinanggal namin Yung TNG na floor. Oo. This is made of yakal. Yakal ito. Yan, Wow. lahat yan, yakal yan. Grabe. Yakal wood yan. Talaga naman kayamanan pag mga yakal na kahoy. Tapos itong mga poste na to, yakal yan. Yakal din itong mga to, sir. Poste. Tapos yung poste. Oo nga, yakal nga siya. Ito naman is nara. Nara naman yan. Pati yung mga wooden doors. Makikita natin yung mga wooden doors nandito. Pero baka pag kinabit na lang natin, ito na lang natin siya. So sir, napansin ko, nung tumagal na itong bahay, parang may mga pintura na silang pinatong sa kahoy, Tapos tinanggal nyo na lang. Tama ba? Hindi, itong nakikita nyo, ito yung first layer ng paint. Ito yung original na paint na ginamit sa bahay. Okay. This is made of lime actually. Talaga? Ito yung nag-conserve sa bahay. Oh. Kaya yung mga panels na to, hindi siya na-damage ng termites. Because of the lime. Buong buo. Oo, buo pa yan. Yun nga lang, syempre, we need to remove na yun. Oo nga. Pag-apply na tayo ng bago. Panibago. Oo nga, yakal. Yakal yan. Lahat yan. Yakal panel. Yung mga sir? Yan, softwood na lang siya. Ito softwood. original pa yan, mga nakikita niyo dito sa original. Pero yung mga makikita niyo dito sa likod, production na lang siya kasi Repro. Oo, yung iba kasi hindi na namin siya. Ito, like this, Oo, pero Ito mga repro na lang, copy na lang. Oo. Reproduction. Kasi kinain na ng termites because softwood siya eh. Ang ginawa kasi ng termites dito, umakyat sila. Oo. Yakal yung process. Oo. Hindi nila makain. Hinanap nila yung Hinanap nila yung malambot. malambot na mga kahoy. Yun yung kinain nila. Kaya yung ceiling, hindi na namin siya na-save.
Grabe no mga kaijubero. Kung titingnan mo yung bahay, no, para kang nagtayo talaga ng panibago. Kasi parang back to zero ka eh. No sir, ano? Oo. Tingnan mo, from roof hanggang dito sa bottom. No? Para kang nagtayo talaga ng panibagong bahay. And mas mahal pang mag-preserve ng ganito, no? Mahal ang mag-restore kesa magpatayo ng bagong bahay. So eto sir, siguro one of the bedroom ito, no? Yes, one of the bedrooms ito eventually. Tapos, itong part na to kasi, we are planning na ibigay ito sa bed and breakfast. Okay. Tapos dito yung dining nila, dito yung bed. Okay. Tapos doon naman sa other side, collapsible room siya na pwede kang mag-cater ng mas maraming guests. Okay, collapsible. Oo. Ito yung original, ano pa nila. Kaso hindi ito perfect. Ito yung Original toilet and bath. So, wala nang ano, bathtub. Nandyan pa, nandyan yung Ay, oo bathtub. nga. Ayun po. Nandyan yung bathtub, nandito yung lavatory. Tinakpan na lang Tinakpan siyempre. na lang Para muna. hindi masira. Oo. Pero hopefully, mapagana pa namin siya. Talaga sir? Hindi mo papaliin mo modern? Hindi, no. Hindi. Gusto kong i-preserve yung original eh. Yung mga bathtub? Yung bathtub, original, kasi nakuha namin siya na original eh. Tsaka magandang ano pa siya, Maganda pa good yung- condition. Good condition pa siya. So, Okay. siguro, i-restore na lang siya. Oo. Ganun. So dito, wala pang sahig syempre. Oh wow, Machuca tiles pala yung sa baba sir? Yes, machuka tile siya. Mamaya, baba tayo. Oo. So sir, nung na-acquire nyo itong bahay, wala na siyang mga gamit? Wala na siya. Wala na. Ano, nag-clearing sila nung, sabi ni Dad, 1980s pa lang, wala na tong gamit eh. Siyempre kinuha na nung ibang mga kaanak, no? Pero we are making conversations with the old owners nito, previous owners niya, na maibalik yung Mga dati lumang niyang gamit. Oo. Hindi man lahat, at least At least some. oo. So far, yung mga willing na sinabi sa akin ng previous owners, yung una, yung piano nga, Okay. yung piano, yung mga bed, yung mga aparador, Oo. yan yung mga previous nilang sinabi sa akin na Willing nilang ibalik. Yung chandelier na, hindi ko alam paano nila isi-ship galing New York. Nasa New York na. Yung ibang mga gamit nasa New York, yung iba nasa Batangas, yung iba nasa Quezon City. Kasi parang minsan nawawala yung yung half of the, anong tawag doon? Half of the soul, parang Soul ng isang bahay, kung pati yung mga gamit tinanggal. Di ba sir? No? Grabe. So dito naman sir, ano naman dito? ito yung azotea. Azotea. So nasa pinakalikod tayo, no? Azotea, lawak ng azotea nila, oh. Lahat keep, oh. Everything. So ito sir, open lang talaga ito. Papalagyan mo ng window pa to. Open na yan. Open lang to. Paano siya before, ganyan pa din siya. Okay. Tapos dito na sa part na to, sir, is dito, the key. Gagawin namin siyang toilet. Toilet, okay. Ito, toilet na common toilet for female and male. Oo. Pero ito sir, oh, original yung tiles, no? Original pa. Pati itong nasa azotea, original pa lahat ng baldosa. Yung iba, machuka. Siguro sa susunod na pagbalik na dito, I'm sure, sir. hopefully yung ito, yung kitchen sink nila. Yan. Oo. Kitchen sink. Kitchen sink, oo. So kailangan nilang takpan para hindi siya mabasag. Baka maaksidente, mabagsakan ng kuwang. Porcelain. Oo. Ganun. Porcelain. So balik tayo dito. Dito yung isa sa mga sikat na lagi nilang hinahanap sa amin. Etong yung servant staircase. Kasi dito lang sila dumadaan, yung mga servants before, dito lang sila dumadaan. Hindi sila pwedeng dumaan dito. Oo nga, yes. Hindi sila pwedeng dumaan sa Sala Mayor, no? Yung metal nga yung gawa yun sa ginagamit sa mga riles ng tren. Parang pinaka-canopy nila noon nung itinayo ang bahay, no? So ikikip pa rin nila yan, syempre. Kasi pang-protect yan kapag may malakas ang ulan or bagyo, at least meron kang canopy, no?
medyo ano lang ako. Dahan-dahan lang. So, before, ito yung pinaka, ano nila, servant quarter nila. So, dito lang namamalagi yung mga kasambahay. Ayan. Oh, ito na yung ano, oh. Machuka, oh. Original pa to, 1800. Wow, silong talaga, no? Silong. Before ito, lagayan nila to ng ano, ng Mga ani? ani, Ah? mga rice. Mga agriculture. rice grains. Tapos itong bolt, sir, sa kanila rin to. Yan, oo. Wow. Yan, Okay, may bolt bolt. May ganyan kami pero accent na lang ng bahay. Yes, Hindi na namin ginagamit. Yun din yung plano ko dyan. Gawin siya. Oo, sir, accent na lang. Pero nabubuksan pa, sir, no? Tapos, sir, naikwento mo kanina, bago nyo ito ma-acquire, is naging abandon na ito ng how many years? For 40 years. 40 years. Wow. Biruin mo. 40 years. Eh, nakakatuwa, sir. Ikwento mo rin sa amin, yung father nyo used to be the caretaker. Yes, he Of used this to be house. the caretaker of this house. Oo. So, yun. So, after that, inalok sa kanya yung property, hindi siya Dalawang isip talagang go na siya, no? kunin yung property. Most of his life, dito na siya. Parang second home niya ito. O baka first home pa nga, eh, no? Oh, parang Ano? second home. Oh, second home. Diba? Ito eh, plano nilang gawin to na ano, parang ballroom hall. ganun. Ito? Open hall lang siya para sa mga public na magre-rent. So, syempre, since gagawin siyang bed and breakfast, pwede rin kayo sa mga weddings, photoshoots, Oo, debut, or mga private gathering. No, sir, no? gathering, so, Or any ano. Kaya abangan natin ito kapag natapos gawin ang Ballet Castilla. No, kita nyo yung mga kahoy na galing mismo dito sa bahay. So ito pa rin yung ginagamit nilang pang-replace sa mga parts ng bahay na kailangan nilang palitan. So hindi sila gumagamit ng mga kung ano-anong mga kahoy lang. Na natin yung chapel nila rito. Pero yung chapel na yon, Architect Jay, is owned by the Infante before. Yes. Sila rin ang nagpatayo. yes, si Don Ramon Rodriguez Infante din yung nagpatayo ng chapel. Yung chapel. Tapos, recently, dinonate na siya sa Archdiocese of San Fernando. Okay. Oo, last February 29, dinonate siya sa Archdiocese of San Fernando para maging ano na siya sa public. Okay. So, formalized na siya na magamit ng public. Ito yung sinasabi ko sa yung monument na pinatayo ni Doña Joaquina Gonzales Pola Viuda de Infante. Oh. Dito rin nakalibing si Doña Joaquina Gonzales Pola Rodriguez Infante. Diba? Siya ay taga Luncia, Asturias, Spain. Pinanganak siya sa Asturias, Spain. Tapos pumunta siya dito sa Philippines. Oo. Napangasawa niya si Don Jose Rodriguez Infante. Ayun. Doña Joaquina G. Pola. Diba? So, ito yung chapel. Private chapel before ng ano. Ito naman is dinedicate nila sa Child Jesus Santo Niño. Everything in the facade is original except yung dalawang wing niya. At dagdag na lang ito, sir, yung both sides. Yung dalawang sides. Pero itong front niya, ito yung original niya na, original pa yan. Wala pang ginalaw dyan since 1878. Wow. 1878. So mas naunang itayo yung yung mansion, yung Infante Mansion, no? Before. Tapos the retablo mayor is all original din yan. Walang binago dyan. Oh. So sir, meron pa rin buhay na mga infante? Yes, meron mga pa. descendant ni Don Alfredo na siya kasi si ano na lang ang naiiwan dito, si Doña Teresita, si Doña Florencia na nasa Spain, tapos si Señorito Martin. Si Señorito Martin, siya na yung 4th generation na nagmana.
Sa kanya na namin nabili yung... I see. Okay. Parang apo siya. Tapos sa tuhod. Tuhod, yes. Kasi fourth eh. Oo, tama po. So kayo na yung pang fifth na owner. Tama po ba? No? Oo. Every Saturdays, meron din kinokondak na misa dito. Misa. Tapos yung mga patay, dito rin sila binibless. Oo. Ang sacrament lang na hindi na-offer dito is baptism. Every ano lang baptism, every fiesta lang. So, pupunta pa sila ng parokya. Pero pag fiesta dito sa barangay namin, binibigay nila yung sacrament of baptism dito. Okay. Pero most likely mga funeral mass at saka Sunday masses lang binibigay. Ang binibigay. Ito yung crypt nila. Oo, yan yung crypt ng mga Rodriguez Infante. So, ito yung first generation na... Dito din kasi sila nilibing eh. Dito din sila nakahimlay. Oo. Si Don Ramon Rodriguez Infante, siya yung first generation na nagpatayo nito. Simbahan at saka nung mansion. Kasawa niya si Doña Rafaela Limongko na mestiza na Chinese. Opo. Dito sila parehas nakalibing dun sa altar. Oo. Tapos dito naman si Don Jose Rodriguez Infante, siya yung nakamana nung... Siya na yung second generation. Don Jose Rodriguez. After Don Jose Rodriguez, si Don Alfredo Rodriguez Infante na. At siya na yung Third generation. Okay. Si Don Alfredo. After Don Alfredo, si Señorito Martin na. Okay. So nandito na ulit tayo sa labas and balikan natin itong Ballet Castilla na itinayo during 1800s. 1871 sir? 73.